Welcome to El Regnum channel. If you are new to this channel, please do not hesitate to click subscribe and hit the notification bell for you to be more updated of the coming videos. Okay, maraming salamat po, Are. So, isang mapagpalang oras at magandang gabi sa ating lahat. Sa lahat ng sumusubaybay sa programa ng The Kingdom of God sa pamamagitan ng nagtatag ng kaharian ng Diyos dito sa bansang Pilipinas. Walang iba ang aming Supreme Founder of the Kingdom of God, His Majesty Supreme King Philemon Ondoc Riam Bonanza. So, bago po ako magpatuloy sa korasang ito, ay nais ko munang magbigay pugay at humingi ng dakilang gabay sa aming dakilang guro, mahal na Hari Philemon Ondoc Riam Bonanza. At gayon din sa mga 5 spiritual mothers na nasa banal na syudad po sila ngayon sa Purok New Jerusalem, Talisay, Dapitan Shrine City, Zamboanga del Norte. At ko din po ay nagbibigay pugay at humihingi din ng dakilang gabay sa aming mahal na Prinsipe Rocky Ibanez Riam Bonanza, na siya po ang Chairman President ngayon ng The Kingdom of God, at the same time Chairman President ng The Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation. At gayon din sa ating Haring Adolfo Riam Bonanza, na siya din ang Chairman President ng Philippine Deuterium Development and Management Corporation. At sa lahat ng mga 12 tribes, 12 apostoles, mula Region 1 hanggang Region 12, na kinabibilangan po ng aming Regional Director ng Region 2, walang iba Haring Edgar Palor Ligutom, sama ang kanyang reyna, walang iba Reyna Rospadillo Ligutom. At sa lahat ng mga 70 prophets sa buong Pilipinas, at gayon din sa provincial leader sa Region 2, sa ating mga kapatid na mga provincial leader, ang provincial leader sa probinsya ng Quirino, walang iba Haring Rubel Baltasar, sa probinsya din ng Isabela dito sa Ilagan City, walang iba Haring Ruel Agustin. Gayon din sa ating hari na isa ding provincial leader diyan din po sa Isabela, hawak niya din po ang Reyna Mercedes, walang iba Haring Roger Pagumpana. At gayon din sa ating hari sa Distrito 5, Haring Eleno Darakan, sa gayon din kay Haring Oliver Resurrection, sa din pong provincial leader sa Isabela, sa District 6, gayon din kay Haring Edelberto Lacerona, sa din pong provincial leader. At sa lahat ng mga provincial leader din dito sa Nueva Vizcaya na kinabibilangan din ni Reyna Wilma Mercado, Haring Gerson del Rosario, at ni Reyna Shirley del Rosario, dyan po sa probinsya ng Nueva Vizcaya. At gayon din ang ating kapatid din dito sa probinsya ng
Aurora na nasa Dingalan po siya ngayon. At gayon din po na ako'y nagpapakilala sa inyo sa gabing ito. Ako din po ang inyong mababang lingkod na nakadistino sa probinsya ng Cagayan. Dito po sa Tuguegarao City. At sa lahat ng mga municipal leaders, mga barangay down to Purok. At sa lahat ng mga prinsipe at mga prinsesa sa loob ng kaharian ng Diyos. So isang mapagpalang oras at magandang gabi sa ating lahat. So ako'y nagpapasalamat sa kaorasang ito, sa pagkakataong ito, sapagkat narito po kami ngayon sa programa ng aming dakilang guro, ang The Kingdom of God, sa pamamagitan ng Consumatumes, na siya din po ang nagtatag ng kaharian ng Diyos noong July 27, 1982. Doon po sa mismong bahay o sa lungsod, sa Dapitan, sa bahay po ng ating amang Dr. Jose P. Rizal, na pinatunayan din po niya na ang Mindanao is the land of promise. Kaya yan po ang natupad po yung sinabi ng Diyos na ayon pa kay Daniel, ng hula ni Propeta Daniel, na ang Diyos sa langit ay magtatayo ng isang kaharian na kailanman ay hindi na magigiba. So, ibig sabihin, mga kapatid, yung kaganapan na hula ni Propeta Daniel ay naganap na po dito po sa ating bansang Pilipinas. Sa pamamagitan po ng nagtatag ng kaharian ng Diyos, walang iba, mahal na Haring Filemon Ondok Riambunansa, noong July 27, 1982. Kaya sa gabing ito, ang pag-uusapan po natin ay ang tungkol sa kaharian ng Diyos. So ang kaharian ng Diyos po, mga kapatid, hindi po ito sekta. Ang kaharian ng Diyos, mga kapatid, ito po ay gobyerno ng Diyos. Sapagkat ang kaharian ng Diyos, ang kaharian ng Diyos ay hindi po ito non-sectarian, non-politician, non-racial, non-prophets, at non-political. Ito po ay gobyerno ng Diyos. Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi po ito sa salita, kundi sa kapangyarihan. Sapagkat ang plano ng Diyos sa daigdig ay magtayo ng isang kaharian na kailanman ay hindi na magigiba. Kaya yan po ang aming idinadala sa lahat ng mga tao tungkol sa kaharian ng Diyos, especially sa lahat ng mga bansa. Sapagkat merong hinula sa banal na kasulatan sa Matthew 24:14, kung ating pong basahin sa banal na kasulatan. So pakibasa po natin na rin. So ganito po ang sinasabi. At ipangangaral ang ebanghilyong ito ng kaharian sa buong sanglibutan sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa. At kung magkayo'y darating ang wakas. Punto. So ayon po sa banal na kasulatan na ipinangangaral ang ebanghilyong ito. Ano ba yung ebanghilyong ito, mga kapatid? Ito po yung tungkol sa kaharian ng Diyos, mga kapatid. Tungkol sa kaharian ng Diyos sa pagpapatotoo ng lahat ng mga bansa. Anong mga patutuo na iyon, mga kapatid?
At kung magkagayoy, darating yung wakas. So, kung isipin natin, yung nabasa sa banal na kasulatan ay merong wakas. Ibig sabihin, kung iisipin natin, ay darating na pala yung wakas. Hindi wakas ng daigdig. So, hindi po ibig sabihin wakas na ng daigdig, mga kapatid. Marami, mga kapatid, yung ibig sabihin wakas, yung wawasakin ng wawakasan ng Diyos, mga kapatid. Hindi ibig sabihin magugunaw na ang daigdig, mga kapatid. Sapagkat sinabi ng Diyos, ayon sa Matthew 6:33, na kinakailangan hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian. Pagkatapos, isunod ang katwiran at pawang, ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa atin. Ano yung karagdagan na iyon, mga kapatid? Ito po yung programa ng Diyos. Ito po yung Deuterium, mga kapatid. Philippine Deuterium Development and Management Corporation. Kaya ayon pa sa nakasulat sa banal na kasulatan na sinabi kanina, na darating na ang wakas. Sa anong paraan wawakasin ng Diyos yung wakas, mga kapatid? Wawakasin niya, mga kapatid, yung kahirapan. Pupunasan niya ang luha. Sa anong paraan, mga kapatid? Yung Deuterium Project of the Philippines. Ito yung kayamanan ng Diyos na magwawakas ng kahirapan ng mga tao. Higit sa lahat, yung maniniwala sa programa ng Diyos, sapagkat ang programa ng Diyos, ito po ay binabahagi ng Diyos na libre. Wala po itong kaukulang bayad, mga kapatid. Maski 5 duling, walang money involved, mga kapatid, sa programa ng Diyos. Sapagkat sinabi ng Diyos doon na ipamahagi sa mga tao na walang kaukulang bayad. Kaya kundi, mga kapatid, ipamahagi ayon sa mabasa sa banal na kasulatan sa Revelation 21 verse 6. Kung ating basahin. So, ganito po ang sinasabi. At sinabi niya sa akin, nagawa na, ako ang Alpha at ang Omega, ang pasimula at ang wakas. Ang nauuhaw ay aking papainuming walang bayad sa bukal ng tubig ng buhay. So ayon sa banal na kasulatan, mga kapatid, na paiinumin tayo ng Diyos sa bukal ng tubig ng buhay na walang bayad, mga kapatid. So maliwanag po, mga kapatid, Philippine Deuterium Development and Management Corporation. Ito po ay programa ng Diyos. Walang iba, mga kapatid, Deuterium Project of the Philippines, PDDMC. Yan yung tunay na rehistrado sa Security Exchange Commission, mga kapatid, na nilagdaan doon na walang expiration. Higit sa lahat, walang yung hindi ba mag-expire sa 5 years o ganon, sapagkat ayon doon 50 years, mga kapatid. Sabihin ng iba na expire na, so hindi po expire yung programang Philippine Deuterium Development and Management Corporation. Ito po ay programa ng Diyos. Higit sa lahat,
ang tungkol sa kaharian ng Diyos, mga kapatid, na yan po yung mga matibay na mga patutuo sa lahat ng mga bansa na pinatotohanan po ng aming dakilang guro na ang bansang Pilipinas, dito na itatayo ng Diyos ang kanyang kaharian na inalis sa bansang Israel. Ibinigay sa isang bansa na nagkakabunga. Walang iba, bansang Pilipinas. Kaya yan po yung pinatutunayan sa pagpapatutuo sa lahat ng mga bansa. Sa anong paraan? Sa social media, mga kapatid. Hindi na tayo bibili ng ticket para mangaral sa mga bansa. Kaya nga nagbigay ang Diyos sa atin ng mga gadget para madali na maihayag yung programa ng Diyos tungkol sa kaharian ng Diyos, mga kapatid. Kaya't pasalamat tayo sa Diyos na binigyan tayo ng mga gadget upang maipabalita yung mabuting balita tungkol sa kaharian ng Diyos. Kaya sa gabing ito, mga kapatid, ay papatunayan ko din po sa inyo na ang bansang Pilipinas ang siyang mapalad na pinagbigyan ng kaharian ng Diyos sa pangwalong patutuo na mabasa po natin sa Revelation 17:12. So, ganito po ang sinasabi. At ang 10 sungay na iyong nakita ay 10 hari na hindi pa nagsisitanggap ng kaharian. Datapwat magsisitanggap sila ng kapamahalang paghahari na 1 oras na kasama ng hayop. Punto. So ayon po sa nabasa sa banal na kasulatan na ang 10 hari ay umupo sa loob ng 1 oras na 1 oras na kasama ang hayop, mga kapatid. Na 1 oras na kasama ang hayop, mga kapatid. Na kasama ng hayop. Ayon sa banal na kasulatan na hindi pa nagsisitanggap ng kapamathalaang paghahari. Bagamat nagsitanggap sila ng kapamathalaang paghahari na kasama ng ng 1 oras na kasama ang hayop ayon sa banal na kasulatan. So paano po natin ito mabigyan ng tamang kahulugan? Ayon sa nakasulat sa banal na kasulatan na 10 hari na umupo sa loob ng 1 oras na kasama ng hayop, mga kapatid. Ang tanong, mga kapatid, ilang minuto ang 1 oras sa tao? So meron tayong 60 minutes sa loob ng 1 oras. Kung ating i-divide ang 10 dito sa 60 minutes, ay meron itong sukat na 6 minutes. So, ibig sabihin, 6 na minuto lang ang pag-upo ng bawat isang hari.
sa loob ng isang oras na kasama ang hayop. So halimbawa mga kapatid, kung tayo po ay tatakbo mga kapatid bilang Pangulo. So ang tanong mga kapatid, payag ka ba? Umupo sa loob ng 6 na minuto lamang mga kapatid. So hindi po siguro, no? Hindi ka pa siguro nakapagbihis, tapos na itong 6 na minuto, or di kaya hindi ka pa tapos maligo, tapos na ang 6 na minuto, hindi ka pa nakaupo. So hindi sapat yun mga kapatid. Subalit mga kapatid, hindi po ganito ang ibig sabihin, sapagkat ginamit ng Diyos 10 hari sa talinhagang salita sa banal na kasulatan, kung nasaan ang kaharian ng Diyos na inalis sa bansang Israel, ibinigay sa isang bansa na nagkakabunga. Ang tanong mga kapatid, kanino ang isang oras na umupo ang 10 mga hari na kasama ang hayop mga kapatid? So ang isang oras na ito, kung ating basahin sa banal na kasulatan, na ang isang oras na ito ay isang oras sa Diyos ayon pa sa banal na kasulatan. Ngunit gaano ba karami ang isang oras sa Diyos na umupo ang 10 hari na kasama ang hayop? Ngunit alalahanin po natin mga kapatid, ang isang araw ng Diyos ay katumbas 1,000 taon. So ang isang araw ng Diyos ay katumbas 1,000 taon. Katumbas 1,000 taon sa tao. Ngunit gaano karami ang isang oras sa Diyos, mga kapatid? Na umupo ang 10 mga hari. Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay inalis sa bansang Israel, ibinigay sa isang bansa na nagkakabunga. So ngayon mga kapatid, para higit natin itong maunawaan, mga kapatid, ayon pa sa aming dakilang guro, na ang Bible ay merong 4 na factors. Unang-una, prophecy. Pangalawa, history. Pangatlo, mathematics. Pang-4, science. Para mabigyan natin ng tamang kahulugan ang banal na kasulatan. Kung gaano karami ang isang oras ng Diyos na umupo ang 10 hari, mga kapatid. So iakma po natin ito sa araw ng tao. Nang isang araw
ng tao ay merong 24 hours. At ang isang taon sa tao ay merong 365 days. Para malaman po natin kung gaano karami ang isang oras ng Diyos. Iakma po natin ito sa araw ng tao, mga kapatid, para mas higit po natin maunawaan kung nasaan ang kaharian ng Diyos. Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay inalis sa bansang Israel, ibinigay sa isang bansa na nagkakabunga. Sapagkat ayon sa aming dakilang guro, 4 na factors sa banal na kasulatan. Kaya gagamit po tayo ng mathematics. Sapagkat number man po ito, mga kapatid. Kaya gagamit po tayo ng mathematics. Para masolve po natin kung gaano karami ang isang oras ng Diyos. Naumupo ang 10 hari. So, kukunin po natin ang isang taon sa tao. So, ang 1,000 years. Ang isang araw ng Diyos ay katumbas 1,000 taon. At kukunin din po natin ang isang taon sa tao na mayroong 365 days. At ito po ay i-multiply po natin sa 365. So ito po ay may sukat na 365,000, mga kapatid. So ganito po karami ang araw sa Diyos sa loob ng 1,000 taon. So, kung ating iisipin, mga kapatid, meron po tayong leap year sa loob ng 1,000 taon. Kung kukunin po natin ito, mga kapatid, meron po itong 250. Sapagkat sa February 29 ay sa loob ng 4 na taon, merong February 29. Ito po yung tinatawag na leap year. Kung ating kukunin sa loob ng 1,000 taon, may sukat na 250 na leap year. So kung ating idagdag, ay mayroon itong sukat na 365,250 years, mga kapatid. 350 na araw, mga kapatid. 365,250 na araw, mga kapatid. So kung ating kukunin ito at i-divide po natin sa isang araw ng tao na mayroong 24 hours. Para malaman po natin kung gaano karami ang isang oras sa Diyos na umupo ang 10
hari. So 36 divided by 24, 1. So 1 times 24 equals 24. So gagamit po tayo ng minus, mga kapatid. So kung ating ibawas, 6 minus 4 equals 2. So 3 minus 2 equals 1. So bring down 5. So 125 divided by 24 equals 5. So 5 times 4 equals 20. So carry 2. 5 times 2 equals 10 plus 2, 12. So may sukat na 120. So kung ating ibawas, so 5 minus 0, so 5. So bring down 2. So 52 divided by 24 equals 2. So 2 times 4 equals 8. So 2 times 2, 4. So i-minus po natin, mga kapatid. So 2 minus 8, so cannot be. So borrow 1 from 5, ito'y maging 4, ito'y maging 12. So 12 minus 8 equals 4. So bring down 5. So 45 divided by 24 equals 1. So 1 times 24 equals 24. So kung ating ibawas ulit, mga kapatid, so 5 minus 4 equals 1. So 4 minus 2 equals 2. So bring down 0. So 210 divided by 24 equals 8. So 8 times 4, 32. So carry 3. So 8 times 2, 16. Plus 3, 19. So kung ating ibawas, so 0 minus 2 cannot be. So borrow 1 from 1, ito'y maging 0, ito'y maging 10. So 10 minus 2 equals 8. So 0 minus 9 cannot be ulit, mga kapatid. So borrow 1 from 2, ito'y maging 1, ito'y maging 10. So 10 minus 9 equals 8. So meron po tayong remainder 18. Sapagkat ang isang oras sa Diyos o sa isang oras sa tao ay merong 24 hours, mga kapatid. So kung ating iisipin, meron tayong sobra na 18 hours. So pasok na po ito sa isang araw sa tao na merong 24 hours. Kaya ang sukat ay 15,219 kung ating idagdag ang isang oras, mga kapatid, ay isang araw. So kung ating kukunin ang 15,219 at i-divide po natin ito sa isang taon.
sa tao na merong 365 days. So, nagamit po tayo ng 4 digit. Sapagkat kung 3 digit, hindi po pwedeng i-divide. So, 1,521 divided by 365 equals 4. So, 4 times 5 equals 20. So, 4. So, carry 2. So, 4 times 6, 24 plus 2, 26. So, carry 2. So, 4 times 3, 12 plus 2, 14. So, kung ating ibawas, so 1 minus 0, 1. So, 2 minus 6 cannot be, so borrow 1 from 5. Ito'y maging 4 at ito'y maging 12. So, 12 minus 6 equals 6. So, bring down 9. So, 619 divided by 365 equals 1. So, 1 times 365 equals 365. So, i-minus po natin mga kapatid. So, 9 minus 5, 4. So, 1 minus 6 cannot be. So, borrow 1 from 6. Ito'y maging 5. Ito'y maging 11. So, 11 minus 6 equals 5. So, 5 minus 3 equals 2. So, meron tayong natitirang 254 days, mga kapatid. So, kung ating kukunin ang 254 at i-divide din po natin ito sa loob ng isang buwan na merong sukat na 29, 30 at 31. So, kukunin po natin ang 30 sa loob ng isang buwan. So, $254 divided by 30 equals 8. So, 8 times 0 equals 0. So, 8 times 3, 24. So, kung ating ibawas, mga kapatid, so 4 minus 0 equals 4. So, 5 minus 4 equals 1. So, nakuha na po natin yung isang oras ng Diyos ayon sa mga sukatan sa Diyos na ayon sa isang oras ng Diyos na merong 41 years, 8 months, and 14 days. So, ganito pala karami ang isang oras sa Diyos na merong 41 years, 8 months, and 14 days. So, ganito pala karami ang isang oras sa Diyos na umupo ang 10 hari sa loob ng isang oras na kasama ang hayop, mga kapatid. Ang isang oras ng Diyos, 41 years, 8 months, and
14 days. So para mas higit po natin maintindihan mga kapatid. So idala po natin ito sa checking. Kung ito ba ay akma sa 41 years, 8 months, and 14 days. Kung nasaan ang kaharian ng Diyos na inalis sa bansang Israel, ibinigay sa isang bansa na nagkakabunga. So, kukunin po natin ang panahon ni Ferdinand Marcos sa taong sa taong 19 sa taong 1973 December 31. At kukunin din po natin ang panahon ni Manuel Quezon sa taong 1935 November 15. So gagamit po rin po tayo dito ng rules sa mathematics, mga kapatid. So, ang gagamitin po natin dito ay menos, mga kapatid. So, 1 minus 5 cannot be. So, borrow 1 from 3. Ito'y maging 2. Ito'y maging 11. So, 11 minus 5, ito'y maging 6. So, 2 minus 1, so 1. So, 12 minus 11, ito'y maging 1. So, 3 minus 5 cannot be. So, borrow 1 from 7, ito'y maging 6, ito'y maging 13. So, 13 minus 8 ay minus 5 equals 8. So, 6 minus 3 equals 3. So, meron po tayong sukat na 38 years, 1 month, and 16 days. So, kulang pa rin ito ayon sa isang oras sa Diyos na merong 41 years, 8 months, and 14 days. So, kukunin din po natin ang panahon ni Emilio Aguinaldo na siya ay umupo sa loob ng 2 years, 9 months, and 19 days. So, ang gagamitin po natin dito ay add, mga kapatid. So, padagdag, mga kapatid. Para makuha po natin ang isang oras sa Diyos na merong 41 years, 8 months, and 14 days. So, 6 plus 9, 15. So, here 1. So, 1 plus 1, 2, plus 1, 3. So, 1 plus 9, 10. So, 8 plus 2,
10, carry 1, 1 plus 3 equals 4. So meron tayong sukat na 40 years, 10 months, and 35 days. So, kulang pa rin po ito sa isang oras sa Diyos. Ngunit, kung titignan po natin, meron po ba tayong 35 days sa loob ng isang buwan, mga kapatid? So, wala po, mga kapatid. So, kung kukunin po natin ang isang buwan na merong 29, 30, at 31. So, kukunin po natin dito yung 31 days sa loob ng isang buwan. At idagdag din po natin ang isang buwan. So, i-compute po natin, mga kapatid. So, 5 minus 1 equals 4. So, 3 minus 3 equals 0. So, 10 plus 1, 11. So, bring down 40. So, meron po tayong sukat na 40 years, 11 months, and 4 days. So, kulang pa rin po ito sa isang oras sa Diyos na merong 41 years, 8 months, and 14 days. Na umupo ang 10 mga hari sa loob ng isang oras sa Diyos na kasama ang hayop. So, kung kukunin po natin ang tagal ng referendum sa panahon ng ating dating Pangulong Ferdinand Marcos na merong sukat na 9 months and 10 days. Kung ating idagdag, mga kapatid, so 4 plus 10 equals 14. So, 1 plus 9, 10. So, carry 1. So, 1 plus 1, 2. So, bring down 40. So, meron tayong sukat na 40 years, 20 months, and 14 days. So, kulang pa rin. Ngunit, ang tanong, mga kapatid, meron po ba tayong 20 months sa loob ng isang taon? Kung ating isipin. So, wala po, mga kapatid. Sapagkat ang isang taon ay merong 12 months. So, kung ating idagdag ang isang taon din dito sa taon. So, idagdag po natin, mga kapatid. So, bring down 14. So, 0 minus 2 cannot be, so borrow 1 from 2. Ito ay maging 1, ito ay maging 10. So, 10 minus 2, 8. So, 4. So, 40 plus 1, sapagkat kung ating idagdag ang isang taon, meron itong sukat na 41. So, nakuha na po natin ang isang oras sa Diyos na umupo ang 10 mga hari na may sukat na 41 years, 8 months, and 14 days. Na umupo yung 10 mga hari. Or, ibig sabihin, mga pangulo na umupo sa loob ng isang oras ng Diyos. Na mayroong tagal na 41 years, 8 months, and
14 days. Ganyan pala karami ang isang oras ng Diyos na umupo ang 10 mga hari. Mga kapatid. So, ang tanong mga kapatid, saan po ito naganap? Walang iba dito sa ating bansang Pilipinas. Kaya ang tanong mga kapatid, saan po ito naganap? Walang iba dito sa ating bansang Pilipinas. Kaya hindi po ako nahiya na sabihin sa inyo na ang bansang Pilipinas ang siyang mapalad na pinagbigyan ni Kristo ng kanyang kaharian. Ayon sa mga sukat sa panahon, mga kapatid. Ayon din sa nagtatag o nagturo sa kaharian ng Diyos na siyang nagbigay ng tamang kaliwanagan tungkol sa banal na kasulatan. Walang iba ang aming mahal na dakilang guro, mahal na Haring Filemon Ondok Riambunansa. Kaya pasalamat po tayo mga kapatid na ang kaharian ng Diyos ay inalis sa bansang Israel sapagkat hindi man tinanggap ng mga tao yung dala ng Diyos doon. Kaya't inalis niya, ibinigay niya ito sa isang bansa na nagkakabunga, walang iba, bansang Pilipinas. Kaya't napakapalad po natin mga kapatid na mga Pilipino sapagkat narito na po ang kaharian ng Diyos. Naitatag na po ito dito sa bansang Pilipinas sa tamang sukat ng mga panahon. Kaya titignan po din po natin ang kilos at galaw ng daigdig kung saan nga ba ibinigay ng Diyos ang kanyang kaharian. Ayon pa sa mga propesiya ng Diyos, kung nasaan ang kaharian ng Diyos, walang iba na tinutukoy ng banal na kasulatan ang ating bansang Pilipinas. Kaya't pasalamat po kami sa gabing ito sa aming dakilang guro, mahal na Haring Filemon Ondok Riambunansa, na walang ibang pinapatunayan ng aming mahal na dakilang guro, mahal na Haring Filemon Ondok Riambunansa, na ang bansang Pilipinas ang siyang kaharian ng Diyos. Sumabuhay ang ating bansang Pilipinas, especially ang the Kingdom of God. So maraming salamat sa gabing ito, lalong-lalo na po sa aming dakilang guro, mahal na Haring Filemon Ondok Riambunansa. Gayon din sa aming mahal na Prinsipe Rocky Ibanez Riambunansa. At sa lahat ng mga sumusubaybay sa programa ng The Kingdom of God sa palatuntunang Consumatum Est. So sa gabing ito, ako po ang inyong lingkod, walang iba, Prinsipe JV Sales. Salamat po sa ating lahat.